Hindi ako masyadong naging updated sa tuluyan nilang paghihiwalay dahil nagtatrabaho ako noon bilang isang maintenance sa isang kilalang company dito sa lugar namin. Medyo may kalayuan kasi ang bahay na aking nirerentahan at sa tuwing uuwi ako sa bahay na hindi ko maipagawa-gawa dahil kulang pa ang aking ipon. Inakala kong normal lamang ang lahat. Dahil tuwing Sabado ng gabi naman talaga nauwi si tatay. Nalaman ko mismo mula kay Bunso na buwan na palang hindi nauwi ang tatay. At nang kumustahin ko si nanay, gamit ang cellphone ay wala na raw siyang pakialam. Hindi sa pagyayabang dahil tinatawag kong nanay, wala eh. Yun kasi ang tawag sa kanya sa company kung saan kami nagkakilala. Pero maganda siya at plakado ang hulma ng pangangatawan. Sa totoo lang, maging ang mga driver sa company kung saan kami nagkakilala. Kung mabibigyan lamang raw sila ng pagkakataon, lamon kasama ang papaitan. At hindi nakakapagtaka na kahit mas matanda sa kanya ng mahigit 15 years ang kanyang mister at meron pang bisyo ay nagkaroon pa sila ng 2 anak. Oo, hindi kami magkaano-ano at naging close kami dahil naging magkapit-bahay kami matapos ang ilang taon na makatapos ako ng college, magkaroon ng trabaho at mabili ko ang katibing unit ng kanilang bahay. Noong malaman ko na naging malabo pa sa sabaw ng pusit ang kanilang relasyon, doon na ako pumasok sa eksena. Kung hindi ako nagkakamali, sa ganito lang nagsimula yun. Mula kasi nang magtrabaho ako sa malayo, gaya nga ng sabi ko, hindi ako naging updated. At sa pagiging magulo ng kanilang relasyon, yung 2 nilang anak, maagang nagsipag-asawa. At dahil doon, si kapitbahay na lang ang naiwan sa bahay. Meron siyang ibinebenta sa akin na pwede kong magamit sa bahay. Pero ang naging sagot ko, ayaw ko niyan dahil sa'yo ako interesado. Oras o baka nga araw pa ang naging reply niya sa akin. Pero ang isinagot niya sa akin, ako lang dito sa bahay, saan ka ba? Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Years old ako at 2006 ang taon ng aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Leia. Working siya ng aking makilala at ako naman ay nag-aaral bilang working student sa company na wag na nating bigyan ng pagkakilanlan. 2 na ang anak ni Leia ng panahon na iyon pero hindi may itatanggi na sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa at 2 anak ay hindi ka pa rin talo. Dahil kung sa panahon pa ngayon, ang hubog ng pangangatawan ni Leia palong-palo na in my own words naman, plakadong-plakado. Hindi lang ako ang nakakapansin ng taglay na katangian ni Leia. Maging ang mga driver doon ay may kanya-kanya ding espekulasyon. Nasabi pa ng ilan, kung mabibigyan lamang sila ng pagkakataon, walang tapon, kasama di umano ang papaitan sa kanilang lalantakan. Hindi naman ako dismayado ng aking makita at makilala ang asawa ni Leia. Pero kahit hindi sabihin ng edad, obviously, mas may edad ang mister ni Leia. Naitago na lang natin sa pangalang Freddy alias Migoy. Na talaga naman kung sa itsura ay magkakasala ka ng hindi oras. Sa dami ba naman ng lalaki sa mundo, bakit yung may edad tapos hindi bagay sa ganda? Meron si Leia. Noong mga panahon na iyon, nakafocus ako sa kung papaano ako makakaalis sa sitwasyong iyon. Sa totoo lang, isa ang farting iyon ang aking buhay na kung pwede kong balikan para baguhin, gagawin ko. Maliban sa pagiging magkakilala namin ni Leia, dahil bilang isang working student, malaki
ang naitulong ni Leia sa akin. 10 taon lang naman ang layo ng edad sa akin ni Leia. Kaya kahit pamilyado siya at kami magkasama, walang mag-aakalang kami mag-ina. Ganon lang umikot ang pagiging magkakilala namin ni Leia. Bilang ako na working student at siya working at may pamilya. Hanggang sa makatapos ako ng 2 taon sa college at magpaalam ako sa company na tumulong sa akin para naman hanapin ko ang aking kapalaran sa ibang lugar. Noong umalis ako sa company na siyang tumulong para makapagtapos ako ng 2 taon sa college at ang company kung saan ko nakilala si Leia. Trabaho na ang aking inatupag. Ulila ako sa ina, may ama pero matapos akong iwan sa aking lolo at lola na sumakabilang buhay na ay bumuo na rin ng sariling pamilya. Kaya ko masasabing madaling maging ama pero hindi lahat nagagampanan ang pagiging isang ama. Noong magkaroon ako ng trabaho, nagrenta ako ng bahay. Natatandaan ko pa na yung una kong nakasama na mga hindi ko kakilala, 5, at nasa isang hindi kalakihang bahay kami. At tuwing darating ang sahod ng katapusan, pinaghahati-hatian namin ang 3-5 na upa sa bahay. Marami akong natutunan simula nung ako'y magtrabaho. Una na doon ang kung paano mag-budget. Katulad din ng ibang naging empleyado, ang ma-regular sa isang magandang company, ang una kong naging goal sa buhay. Hindi naman ako nabigo sa unang company na aking inaplayan. Bukod sa mga nakuha kong impormasyon na maganda silang magpasahod at malaging may overtime, ay nagre-regular din sila. Nagbunga ang aking sipag sa unang company na aking inaplayan. Sabi naman ng ibang regular na aking mga naging kaibigan, ang sipag naman raw sa una lang. Kapag ako'y regular na, chill na lang raw. Bahay at lupa ang naging ikalawa kong goal after kong ma-regular. Bagay na sa company kung saan ako na-regular ay hindi lang ako ang nakaisip. Kung maitatanong naman ninyo kung hindi ba pumasok sa aking ulo ang babae, sige, let's talk about it. Para sa akin ng mga panahon na iyon, hindi ko main goal ang babae. Pero syempre, merong ligaya na tanging sila lamang ang may kakayanang magbigay. Una akong nagkaroon ng jowa nung ako'y nag-aaral ng college. At sa maniwala kayo o sa hindi, high school ang una kong naging jowa. Na noong aking nililigawan ay kabado pa ako habang sinasabi ang salitang mahal kita. Naging kami, ang totoo niyan, binigyan niya pa ako ng kanyang picture na hindi lang ilang ulit kong pinatuluan. Ay! Pero isang araw, sa hindi ko malamang kadahilanan, bigla na lang kaming hindi nagkita. Maganda siya, Rose ang kanyang pangalan. Pinupuntahan pa nga ako noon sa school sayang, dahil wala pa kaming cellphone ng mga panahon na iyon. Noong ako'y magtrabaho at ma-regular, ang unang bilin sa akin ng aking supervisor, maging maingat sa pagpili ng babae. Dahil hindi lahat ako ang magugustuhan, kundi yung pagiging safety nila dahil meron akong regular na trabaho. Pagdating kasi sa itsura, medyo inalat ako ng bahagya. Pero pagdating naman sa ibang katangian, meron ako. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Natalie alias Chuchay. Ang babae na una kong naging jowa bilang isang lalaki na merong regular na trabaho. Okay siya, ang totoo niyan ay sa kanya ko unang narating ang langit kahit nasa lupa. Yun nga lang ay masyado siyang materialistic na para ba akong kanyang ATM na kapag may gusto siyang bilhin ay ako ang kanyang nakikita para maglabas ng pera. Noong una ay ayos lang, total naman ay may napapala rin ako sa kanya. Pero nang malaman ko na hindi lang pala ako ang kanyang kinakalantari, ay ako na mismo ang umiwas sa kanya. Ang muling pagkikita namin ni Leia ay isa lamang aksidente. Dahil noong umalis ako sa company,
kung saan kami nagkakilala ay wala akong kontak sa kanya at muli kaming nagpangita noong sumama ako sa isang kakilala para humanap ng bahay na pwedeng hulugan at yun ang naging dahilan kung bakit kami naging magkapit-bahay. Wala sana akong plano dahil nasa pinakaibaba. Ang balak ko talaga ay yung malapit lang sa gate. Noong mapa sa akin ang bahay, pinabakuran at ipinalipat ko ang banyo at nagpagawa ako ng kusina, ay tuwing Sabado lang ako nakakauwi. Hindi naman ako masyadong nabigatan sa paghuhulog ng bahay, lalo't wala naman akong ibang pinagkakagastusan. Wala naman akong bisyo at bahay-trabaho lamang ang aking gawi. Sa pagiging magkapit-bahay namin ni Leia, higit kaming naging close. At hindi lang ilang ulit siyang lumapit sa akin kapag nangangailangan ng tulong pinansyal. Family driver ang asawa ni Leia. Natulad ko, lingguhan din kung umuwi ng bahay. At syempre, dahil labas na ako sa dati naming company, hindi ko na siya tinatawag na Nanay Leia. Pero ang matindi, pagkaraan ng maraming taon na hindi kami nagpangita, sexy at maganda pa rin si Leia. Na para bang kung ako lang ang naging mister niya tuwing uuwi ako ng Sabado. Nako, pakiwari ko'y lagi kaming bagong kasala. Malaki na rin ang dalawa nilang anak na ang panahon na iyon mga high school student na. Na kaya naman umabot ng taon bago ko naisipan ang magkasariling bahay after ko ma-regular, ay medyo in-enjoy ko muna ang buhay bilang isang regular na empleyado. At walang inaalalang bayarin maliban sa renta sa bahay na maliit lang naman. Hindi nagtagal na wala ng trabaho si Leia at nalaman ko yun dahil nagtayo siya ng maliit na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Nang panahon na iyon, iniisip kong okay lamang ang kanilang pamilya. Iniisip ko pa nga na nag-resign si Leia. Dahil noong makatapos ng high school ang dalawa nilang anak, meron silang napasukan na dadan sa school pero trabaho habang nag-aaral. May sahod basta ganun ang setup. Hanggang malaman ko sa bunsong anak ni Leia, buwan nang hindi nauwi ang papa nila. At nang usisain ko naman kay Leia, ay wala na raw siyang pakialama. Doon na ako tuluyang umeksena sa buhay ni Leia. Sa isip ko noon, hindi naman seryosong relasyon. Kumbaga sa nilulutong pagkain, tiki man lang. Nagsara ang tindahan ni Leia at nabalitaan ko na namasukan siya bilang katulong at doon na tuluyang naletche ang kanilang pamumuhay. Dahil stay in si Leia, nawala ng gabay ang kanyang mga anak at ang dalawa ay sunod-sunod na nag-asawa. Na hanggang sa ngayon nga ni isa na mayroon ng 2 at 3 anak, wala pang nakakasal sa kanila. At yung bahay na nakala kong bayad na, nahatak pa. Simula noong mabalitaan ko na nagloko ang mister ni Leia, sa kabila ng pagkakaroon ng misis na tulad ni Leia, kami ni Leia hanggang sa nakuha ang bahay na napundar niya ay hindi pa muling personal na nag-uusap. At palagi lang kaming nag-uusap gamit ang cellphone. Bago pa merong makakuha sa bahay ni Leia, meron siyang mga gustong ibenta sa akin. Tulad ng window grills at gusto niyang ipaalis yung extension ng bahay at ipagbenta sa akin. Ref at kung ano-ano pa. Pero ang lahat ng iyon ay sinagot ko ng hindi ako interesado at sa kanya ako interesado. Matagal siyang hindi nag-reply hanggang sa noong mag-reply siya sa akin ay sinabing nandun siya sa kanyang dating bahay para ayusin ang kanyang mga gamit dahil may nakakuha na raw. Nag-iisa lang raw siya at baka pwedeng puntahan ko siya. Ibang-iba ang nakita kong Leia kumpara noong huli ko siyang makita na sinabi ko pang kung ako ang naging mister niya ay baka lagi kaming bagong kasal tuwing uuwi ako ng Sabado. Nangayayat at halatang stress ang babae. Doon ay pinagbigyan ko siyang magkwento
at ilabas ang lahat ng kanyang mga hinanaing sa buhay. Handa ka ko akong makinig at umiyak kung kailangan. Dahil baka sa kanyang itsura na kailangan niya ng mapaglalabasan ng problema. Sa itsura niya ng mga oras na iyon ay parang lumabas ang tunay niyang edad. Ako naman ay tumanggi na ihabilin sa akin ang kanyang mga gamit. Mahirap na. Sabi ko ipadala na lang niya sa probinsya. At yun ang naging huli naming pag-uusap. Ako naman, biglang hindi ko na siya type. Bigla siyang nalos siyang Grabe talaga ang nagagawa ng stress sa tao.